ka-Grablitz TV. So, i-recommend ko sa inyo si Grab Passenger app. So, bilang isang Grab partnership is i-recommend ko sa inyo si Grab Passenger sa mga mahilig mag-order through online or sa mga customer namin na tinatamad lumabas ng bahay or malayo sa restaurant na gustong pag-orderan ng pagkain. So, i-recommend ko siya para sa karagdagan din namin income or booking bilang isang Grab food delivery service as partner ng Grab Passenger apps. So kaya nandyan si Grab driver at si Grab Passenger para may ma-orderan kayo at meron mag-deliver sa inyo. So kaya nandyan yung dalawa na yan. So bilang isang Grab rider is i-recommend ko siya na i-download nyo yung Grab Passenger para sa karagdagan ng aming mga customer or karagdagan ng booking namin. So sa mga wala pang Grab Passenger dyan, i-download nyo na yung apps na yan para makapag-book kayo sa bawat store na gusto nyo ma-orderan ng pagkain. So kapag nag-download kayo, is ilalagay nyo lang yung email, address, tapos contact number. Pag natapos nyo na yung i-download, makikita nyo na doon yung mga pangalan ng store, tapos mga address ng store, kung saan naka-location si store. So, pwede na kayo mag-order doon kung ano yung gusto ng order. Store kayo. So, kapag nakapag-place na kayo ng order, is makakarating na yan sa store kung saan kayo nag-order at saan address po ng store ang nakalagay doon. So kaya ko naman ito rin i-recommenda kasi nga para mas dumami yung magbubuk sa amin or mas dumami yung mag-download ng Grab Passenger para sa online order sa bawat store na nandun naka-partner si Grab. So, babalik tayo sa pag-order. So, kapag nag-order na kayo, is dapat nakamonitor kayo sa cellphone nyo. Kasi once na nakapag-order na kayo, is pupuntahan na ngayon ni rider sa store yung order nyo para kunin. Tapos pag nakuha na ni rider yan sa store, is pupunta na yan si rider sa inyo kung saan kayo naka-address or saan kayo naka-location. So pagdating ngayon ni rider sa location nyo, pupuntakin na kayo niyan. Sasabihin niya na nandyan na kayo sa drop of location kung saan kayo nag-pin o saan kayo naka-address. Dahil may dalawang choice si rider para kontakin kayo is sa Grab, meron chat, may pre-call. Kapag hindi kayo nakontak dyan, is pupunta ngayon si rider sa personal number nyo. Kaya sinabi ko sa kanina is dapat meron kayong personal na contact na ilalagay kapag nag-download kayo ng apps. So, mag-text ngayon si rider or tatawagan kayo sa personal number nyo. Kapag hindi kayo na-contact ni rider, makikipag-communicate yan kahit kaninong tao, kung kilala ba kayo, or kung nasa building kayo, makikipag-communicate yan sa guard, kung kilala kayo. So, kapag hindi pa rin kayo na-trace or hindi, walang nakakilala sa inyo, is, di ba, dumating na si rider, kaya arrive na yan. So, meron kasing policy, si Grab,
Sa waiting time ni rider is 15 minutes maghihintay sa rider pagdating niya sa drop-off area. So, pag arrive na ni rider, so doon magbibilang na yung oras ng customer. Kanina, kukontakin kayo, gagawa ng paraan sa rider, paano kayo makontak sa loob ng 15 minutes. Kapag hindi pa rin kayo nagpakita at hindi kayo nakukontak ni rider sa loob ng 15 minutes, is ang gagawin ni rider, magpo-complete sa rider sa booking na natanggap niya or sa order nyo. Ang gagawin ni rider is mag-i-screenshot lahat ng conversation or contact sa inyo, contact sa customer, para gawin proof kay Grab para i-report niya doon sa booking or sa order niya natanggap na hindi na-deliver niya at hindi na-receive ni customer. Yung mga conversation, tawag, call, chat, i-screenshot na ngayon yun. Then, i-report niya ngayon kay Grab para patunay na hindi nga talaga na pupuntak si customer. So, ang gagawin doon ni rider sa pagkain is bahala na siya kung anong gagawin niya doon. Iuwi niya sa pamilya niya, ibibigay niya sa ibang tao. Yun yung gagawin ni rider. Kasi yun din naman yung policy sa Grab. Kapag hindi natanggap ni customer yung order, is si rider na bahala doon. Basta nag-report ka ng maayos or tama na hindi talaga nakukontak si customer. So, yun yung magiging suggestion ko sa mga customer na madalas umorder sa Grab apps passenger para sa pag-book ng order, na sana lagi kong sinasabi, paalala na kapag nag-book or nag-order kayo sa Grab, pinapaalala ko lagi na laging nakamonitor sa cellphone. Kasi mayroon pa rin si Grab 15 minutes waiting time sa drop-off area. Wala nang problema doon sa paghihintay sa store. Yung drop-off area na yung pinag-uusapan dito. So, yun lang yung may advice ko sa mga customer about sa loob ng Grab passenger sa pag-order. So, kung meron man kayong mga suggestion dyan sa aming mga customer, i-comment nyo dito para gawin natin ng video or gawin natin ng vlog para maging aware ang lahat ng aming mga customer at nalalaman nila sa loob ng platform sa Grab passenger apps. Kasi dalawa yan eh. May Grab driver apps, may Grab passenger apps. So yun lang mga maman sir. Sana malinawan kayo sa video na to. At sa susunod ko pang mga vlog. At sana magawan pa rin natin ng ibang paraan. So yun lang. Peace out.